My life be like, wow, yeah. Yan, alright. Good morning mga Lodi. Kamusta? Asando lang tayo. Okay, nandito tayo ngayon kay Boss Ride Customs. Yan, makapowder coat tayo ng ating frame tsaka fork. Yan, nakamotor lang tayo. Yan. Yan o. Hanep po. Daming pagpipilian dito. Nakalatag na siya kung anong kulay ang trip mo. Yan. Ito na pusuan natin, chrome green, para bagay sa ano natin, mga chrome silver na mga stem. Yan. Okay. Yan pala, pang number 6 tayo. Aga natin dumating pero pang number 6 na agad, pero okay lang. Yan. Ang Boss Ride Custom ay matatagpuan dito lang sa GMA Cavite. Ayan o. Ayan, meron naman sila sa poste nakalagay. Excited na ako. Wala pa yung mga taga-buga, mga pintor. Wala pa eh. Hintayin lang natin. Alright. Kagandahan dito kay Boss Ride, kahit Sunday open sila. Okay. Sa sked nila sa FB, kung mapapansin nyo, nakalagay 9 o'clock ang open nila, pero 8 AM nagbubukas na sila. Alright. Excited na talaga ako kasi last time nakabili tayo ng mga Light Pro. Yan, mga pang-upgrade natin. Bili tayo ng crank. Yan, para sa folding bike natin. Crank, saddle, pati gulong na Schwalbe, naka-jamba tayo na cream wall. Yan, kaya excited na ako ikasa yun eh. Okay. Yan si Mother ang nag sa atin, nag-entertain habang wala pa yung mga pintor natin. Ayan. Mother, good morning. Okay. Ano po, ang ganda ng pagkakatira dito. Kung yung hub natin hindi kulay pula, ganito papatira ko. Ganda. Ano? Red na parang nagpipink pa siya oh. Linis. Nice. Yan, medyo marami ng customer. Yung bike natin 3 days pa daw bago makuha, kaya medyo maganda rin dahil makakauwi na tayo. Hindi tayo maghihintay ng around 3 hours tulad ng sa mga mags. Ayan. Okay, hintay lang natin yung pricing. One eternity later. Ayan na mga Lodi, nakuha ko na kay Boss Ride ating frame, fork, pati yung ating tapalodo. Ang kulay niya chrome green, then yung tapalodo ay color glossy black. Okay, at dumiretso na agad tayo dito sa malapit na shop sa amin para ipa-assemble na yung mga nabili natin pyesa. Ayan, makikita nyo yung Schwalbe na gulong natin, naka disc brake na siya, malaking chain ring, pati yung crank natin BCD 130, pati yung pedal na Light Pro. Quick release yung natin, yung pedal. Alright. Alright mga Lodi, good morning. Yan, papakita ko na sa inyo ngayon yung kinalabasan ng ating project bike. Ang dating lumang-luma na folding bike, ngayon medyo presentable na. At ito na siya mga Lodi. Tcharan! Yan. Tuwang-tuwa ko rito nung binubuo ko siya oh.
Tuwang-tuwa ako kasi lumang-luma na siya yung frame. Syempre, unang-una makikita natin na pinarepaint natin. Ayan, ang kulay nga pala nito sa mga nagtatanong, chrome green. Ayan, ito yung aking napusuan. Ayan. Tapos, syempre, nung pagka-pintura natin, nagpalit tayo syempre ng chainring, 53 teeth. Kasi nung unang gamit ko, nasa mga ano lang yata siya, 34 o 32 teeth. Hindi pala siya obra sa ganitong folding bike kasi may iwanan sa rektahan. Ayan, nagpalit din tayo ng arm, pati ng pedal. Lahat yan, Light Pro. Ayan, mga naka Light Pro. Tapos, gamit natin Altus na RD, 9-speed na cassette. Ayan, palit na rin yung ating kadena para mas presentable. Dahil 9-speed siya, tapos malaking chainring, kailangan ko mag 10-speed na haba ng chain ng kadena. Ayan. Tapos syempre, dahil luma na yung hub, palit din tayo ng hub. Ayan, kulay pula. Tapos stainless na rayos. Ang natira na lang talaga sa atin na urig dito yung yung pinaka rim kasi mahal to eh. Actually hindi naman talaga ganun kamahal pero magandang klase dahil mga sinauna pa, makakapal, hindi yung mga tulad na lumabas ngayon na medyo manipis na. Tapos naswertehan ako, nakakita ako sa isang seller na rare na na skin wall, cream na skin wall. Bihira kasi nagbebenta ng ganito. Online ko pa nabili. Ayan, Schwalbe. Ayan, isa sa magandang brand. Nakachamba tayo ng Schwalbe. Plus, ano pa ba? Ito. Isa sa in-upgrade natin. Nag-convert tayo ng disc brake. Ayan. Kaya tuwan-tuwa ako dito. Before kasi nakaano lang siya eh. Ano ba tawag doon? Drum brake. Tama, drum brake tsaka yung iniipit, parang ganon. Ngayon nagustuhan ko, nagpa-convert ako ng ng disc brake. Bumili tayo ng kit. Ayan, ito yung kit na binili natin para pagkabitan ng caliper. Ayan. Tapos nung pinapinturahan, hindi na siya masyadong halata. Ayan. Okay. Tapos yung disc brake natin, yung rotor disc. Ayan. Okay. Tapos ito rin, ganito rin sa likod. Ito yung pinaka-kit niya, winelding lang. Ayan, welding. Maganda ang pagkakatira ng welding kasi ang ginamit TIG weld. Ayan. Gamit natin Shimano na brakes. Tapos yung side stand natin, syempre ayan, Light Pro din. Kaya Light Pro, hindi ko alam na yung mga Light Pro pala yung ginagamit sa mga folding bike. Ayan. Tapos yung headset, palit din tayo headset kasi yung dati kinakalawang na, pati yung stem kinakalawang na rin yung dati, kaya nagpalit na rin tayo ng bago. Ayan, bago na rin to. Handlebar Light Pro din. Ayan, Ghost. Ayan. Okay. Gamit natin yung Altus, Shimano Altus. Plus ito yung pinakamahal, 100. Di ba? Yan ang pinaka the best. Yan. Comment ko lang yung yung pagpapintura dito kasi ang dami nagandahan. Powder coat kasi to. Hindi siya yung bastang buga na pintura. Chrome green. Sulit na sulit. Tuwang-tuwa ako sa Tuwang-tuwa ako sa folding bike na to. Ang hinihintay na lang natin na dumating na order natin ito. Yung seat post kasi medyo bitin, halos nandito na siya. Umorder ako ng 450mm para mas mahaba, mas matangkad. Yan. Pag nagamit natin yon, mas maganda na itong pangpadjak. Kasi medyo bitin pa ako ngayon kasi medyo matangkad nga ako. Nasa mga 5'9", bitin. Okay. Ayan lang mga lodi. Nung una, share ko lang sa inyo yung nagastos ko. Sabi ko masyadong mataas na yung aking
nagagastos. Pero nung na-realize ko, sabi ko iba pa rin talaga yung nagbubuo ka kahit medyo mataas ang gastos kaysa bumili ka ng bago, kasi medyo mas mahal na siya sa mga brand new na nabibiling folding bike. Pero wala namang pagsisisi kasi dahil ako nga yung nag-decide na magbuo, mas nakaka-satisfy talaga. Ayan mga lodi, syempre bike tayo kasama ng pormahan, di ba? Color green. Alright, sige mga lodi, maraming salamat. Tsaka bike lang, pajak ng pajak para para mas healthier life.